Malaya na pero under investigation pa rin ang isang Chinese national sa Cebu na nagpanggap umano bilang Pilipino. Napag-alaman ding siya ay mataas na opisyal sa iba't ibang Philippine-Chinese organization sa lalawigan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Arestado noong nakaraang April 16 sa Cebu City si Kahing Choi Lee, isang Chinese national na nagpanggap umano bilang Pinoy sa ilalim ng pangalang Henry Lee. Nasabat sa kanya ang ilang Philippine driver's licenses at isang Chinese passport na 2009 pa raw huling in-update sa Bureau of Immigration. Base sa investigasyon ng mga otoridad, listed siya bilang incorporator at direktor ng dalawang kumpanya sa bansa ayon sa records ng Securities and Exchange Commission. Sa ilalim ng Hing Sing Commercial Corporation, nakalista siya bilang incorporator kung saan Chinese ang nakalagay niyang nationality. Pero sa ilalim ng Philippine Chinese Spiritual Temple Incorporated, nakalista na siya bilang direktor na Filipino. Isang sikat na Chinese temple ang naturang kumpanya sa Cebu City na dinarayo rin ng mga turista. Isa siyang Chinese national na aresto po nitong April 16. Siya po ay naaresto matapos po tayong makakuha ng impormasyon sa government intelligence sources na ito po ay nag-misrepresent ng sarili niya as a Filipino citizen as evidenced by LTO records. Sa kanya kasing LTO records, despite him being a Chinese national, he had LTO records stating that he is a Filipino national. Ayon sa intelligence documents na nakuha ng Billionaire News Channel, natukoy si Henry Lee bilang isang high-ranking officer ng ilang Philippine-Chinese organization sa Cebu. Presidente siya ng Philippine Jinjiang General Association Incorporated Cebu Chapter at chairman ng Philippine Jinjiang Chamber of Commerce Incorporated at Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce Industry Incorporated Cebu Chapters. Base rin sa intelligence documents, pinaghihinalaang namumuno si Lee sa isa sa United Front Works Activities o influence operations ng Chinese Communist Party sa Cebu. Sa kabila nito, laya na si Lee mula pa noong Mayo ayon sa BI. Ginamit umanong depensa ng kampo ni Lee na wala itong intensyon na mag-misrepresent ng kanyang sarili bilang Pilipino. Dalawang recent driver's license kasi ang nakuha kay Lee. Isa na acquired noong April 29, 2024 kung saan Pilipino ang nakalagay niyang nationality at isang acquired noong February 26, 2026 kung saan Chinese na ang nationality na nakalagay rito. Upon assessment during the inquest ng ating legal division, isa po yan sa mga naging defense ng subject na siya po ay kumuha na ng tamang driver's license bago pa man po nangyari itong insidente ng arrest. Dito po sa case na ito, sinasabi niya na ito po ay pagkakamali ng LTO and it was corrected prior to the incident dun sa pag-aresto sa kanya. Pero paglilinaw ng BI, under further investigation pa rin si Lee at nakapailalim pa rin sa monitoring ng ahensya. Sinubukan namin kunin ang panig ng LTO, pero wala pa itong tugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.